Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa ika-85 taon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sama-sama tayo. Isang bansa, isang radyo, iisang hangat na mapabuti ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng ika-85 taon ng DZRH. Sama-sama tayo. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 11 patay matapos araruhin ng SUV ang Lapu-Lapu Street Festival sa Canada. Suspect, kinasuhan na. Alerto sa Bulkang Pulusan, itinaas sa level 1 matapos ang nangyaring phreatic eruption kanina. Local absentee voting para sa Desisyon 2025, umpisa na. Sa MBC TV correspondents, SUV sumalpok sa kasalubong na tricycle. Isa patay, 2 sugatan sa Bolinao, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala sasabak sa Catalonia Open sa Spain. At sa Showbiz Spotted, tungka music video ng SB19, star-studded, Vice Ganda, Maymay Entrata at iba pang kilalang personalidad nagsama-sama. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ang dapat sana'y masayang pagdiriwang napalitan ng alingaungaw ng saklolo. Patay ang 11 individual matapos araruhin ng lalaking sakay ng SUV ang Lapu-Lapu Festival ng Filipino Community sa Vancouver, Canada. Ang suspek na di umano'y mentally unstable, tinangkapang tumakas. Una sa balitang yan, si James Galange. Patay ang 11 individual habang higit 12 naman ang sugatan matapos araruhin ng isang 30 anyos na lalaki ang isinasagawang Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada. Paliwanag ng mga otoridad, may kasaysayan umano ng problema sa pag-iisip ang lalaki habang kinumpirma na wala naman itong kaugnayan sa anumang uri ng terorismo. Ayon kay Vancouver Interim Chief Constable Steve Ray, maituturing naman umanong darkest day sa kasaysayan ng kanilang syudad ang nangyaring insidente. Sa panayam naman ng DZRH kay Ting Katura, ang Filipino community leader sa Vancouver, sinabi nitong karamihan sa mga nasawi ay mga Pinoy, habang mayroon din na ibang lahi na kasamang nakisaya sa naturang pista. Hindi pa nasabi, pero majority Pilipino kasi majority yung nagpunta doon ng festival is mga Pilipino. Pero marami din mga ibang lahi, mangilan-ngilan na nakisaya kasi mga kaibigan nila Pilipino, at saka iba naman is maganda yung experience nila sa Filipino culture kaya nagpunta sila doon. Matapos ang naging pag-araro, pinilit pa umanong tumakas ng suspect, ngunit nasa kote rin ng mga otoridad at kasalukuyang nasa kanilang kustodiya para sa inisyal na investigasyon.
Dagdag pa ni Katura, bagamat wala pang kumpirmasyon, sinabi rin nito na isang Vietnamese-Chinese national ang suspect at may criminal history na din sa kanilang lugar. Sabi ng sa pulis, pero hindi naman malinaw, pero may mga nagbanggit na Vietnamese Chinese ang ano niya. Tapos dito na siya sa Vancouver lumaki. Tapos meron siyang history ng police incidents, tapos may mga records sa mental health. Tapos may nagsasabi na kalalabas din daw sa mental institution. Nako. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sa mga susunod na araw, kung saan mahigit 100 pulis na ang idineploy para tumulong sa rescue operations. Samantala, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga biktima at sinabing nakikipag-ugnayan na ito sa Canadian authorities para tumulong sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga Pilipinong naapektuhan ng trahedya sa Lapu-Lapu Day Block Party sa Vancouver, British Columbia, Canada. Sa inilabas na pahayag, tiniyak ng Pangulo ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa Canadian authorities upang maimbestigahang maigi ang insidente at mabibigyan ng kaukulang mga suporta ang mga biktima at pamilya ng mga ito. Partikular na inatasan ng diplomats at staff sa Vancouver para sa agarang tulong sa mga biktima. Nanawagan din si Pangulong Bongbong Marcos sa bawat isa na maging kalmado ngunit maging mapagmatyag. Samantala, nagsimula na ngayong Lunes, ika-14 na araw bago maghalalan ang local absentee voting para sa libo-libo nating kababayan na idideploy sa mismong araw ng eleksyon. Ang buong detalye babalita yan ni Boy Gonzales. Bumarangkada na ngayong araw ang local absentee voting para sa mga magsisilbi sa araw ng eleksyon sa Mayo 12. Ayon kay COMELEC Chairman na George Erwin Garcia, nasa 57,682 ang nagparehistro para sa local absentee voting, kung saan pinakamarami ay mula sa Philippine Army. Sa mga tauhan ng COMELEC, higit sa 900 ang nakarehistro para bumoto. May iba't ibang venue ang LAB sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni Chairman Garcia, ito ang kauna-unahang pagkakataon na automated ang LAB kumpara sa mga nakalipas na mano-mano ang paraan ng pagboto. Ang naiba nga lang, walang makina sa mga voting center. Itatago muna ng COMELEC ang mga balota at saka ito sabay-sabay na ipapasok sa makina sa Mayo 12. Lahat anya ay gagawin ng COMELEC sa main office sa Intramuros, Maynila. Layo nito na mas mabilis na makuha ang resulta sa LAB na dati ay inaabot ng ilang araw ang bilangan dahil sa mano-mano. Dahil local absentee ay mga kandidato sa pagkasenador at party list lang ang pwedeng iboto. Tatagal ito hanggang sa Abril 30. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, maaga na rin bumoto ang nasa higit 1,400 pulis sa Campo Crame sa pangunguna ni Philippine National Police Chief, Police Brigadier o Police General Romel Francisco Marbil. Masaya naman ito sa maayos at mabilis na sistema ng botohan. Narito ang balita ni Edniel Parosa. Nagsimula na ang local absentee voting ng mga pulis sa General Headquarters ng PNP sa Campo Crame, Quezon City. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang maagang pagboto ng hanay ng mga parak na tatao sa mismong Mayo 12. Tumagal lamang ng 5 minuto ang pag-upo ni Marbil para pumili ng mga senador at party list group bago natapos dakong alas 8:26 ng umaga. Nang tanungin ng media, sinabi ni Marbil na magaling at maayos ang sistema ng una niyang pagsabak bilang local absentee voter. Ang gagaling ng mga pulis natin yung helping them sa election. And it will be more pagka na-replicate natin sa baba. Very organized. Aabot sa 1,471 mga tauhan ng National HQ, Command Group, Directorial Staff at National Support Units ang nakatakdang pumili ng kandidato sa Camp Crame.
Ayon kay Marbil, bahagi ang mga ito ng halos 30,000 pulisya na inaprubahan sa hirit na makaboto ng mas maaga. Hindi, it will give us more time kasi talagang gusto natin talaga yung 100% yung mga police natin na duty po kami. Ako mag-iikot ako during election kaya nauna kami. Marami pa mga officers namin that will be voting. Tinanong ko sila, hindi lang sila sumubay sa atin. Bukas ang multipurpose hall ng PNP para sa local absentee voters mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ngayon at hanggang sa Abril 30. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng Leaser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala ng buhay ng sikatan ng araw ang katawan ng isang 62-year-old na driver ng isang ride-hailing app sa loob ng kanyang sasakyan. Wala namang nakitang anumang senyales ng foul play ang forensics team na rumispondi sa biktima. Magbabalita si Val Gonzalez. Matigas na ang katawan at wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng isang kotseng ito ang 62 anyos na driver ng ride-hailing taxi. Natagpuan ng hindi pa pinapangalan ng lalaki, mainit ng sikat ng araw sa kahabaan ng Senador Miriam Defensor Avenue, Quezon City na dating Agham Road sa pagsisiyasat ng mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives na OSOCO. Walang external injury ang biktima, sabi ng kasamahan ng TNVS driver. Nakasubsob ito sa upuan ng driver's side at nakapatay ang makina ng sasakyan. Ang hinala ng mga kapwa nito rider ay inatake ito sa puso. Ayon sa operator ng biktima, huling booking ng driver ay kagabi pa. Kilala na raw ito sa lugar dahil dito ito laging nagkakape. Nagsasagawa pa ng investigasyon ng SOCO para malaman kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay ng senior citizen na TNVS driver. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-ingat ho sa matinding init ng panahon. Aabot sa 20 bahay ang natupok sa sunog sa isang residential area sa Sagrada Familia Street, Barangay 767, Lungsod ng Maynila. Ayon kay BFP Senior Inspector Sigfred de Guzman, nagsimula ang sunog alas 3:13 ng madaling araw kanina. Umabot sa ikatlong alarma dahil sa mabilis na kumalat ang apoy, lalo't gawa sa light materials ang mga bahay. Ilan sa mga nasunugan ay nanatili sa kalsada habang ang iba sa kanila ay nagrereklamo dahil hindi nga nadamay ng sunog at nagawa pa silang pagnakawan ng pera sa kasagsagan ng kanilang pagsalba ng gamit. Tinatayang nasa 50 pamilya ang nawala ng bahay kung saan nagsimula ang sunog sa unang palapag ng isang 2-story na bahay. Sa kaugnay ring balita, mas mabigat na daloy ng trapikong sumalubong sa mga commuter matapos sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang madaling araw. Nagbabalik si Val Gonzalez. Dakong alas 5:30 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Doña Carmen sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Natupok ang isang bodegang ito na halos katabi lamang ng tanggapan ng QCPD Traffic Sector 5 sa record ng Quezon City Fire Department. Bigla na lamang nagliyab ang apoy sa kisame ng warehouse, pero dahil sa dami ng mga fire trucks na rumisponde ay agad na nakontrol ng BFP ang sunog at hindi na kumalat pa ang apoy sa mga kalapit na kabahayan. At dahil sa insidente ay nagdulot ng matinding traffic ang kahabaan ng Commonwealth Avenue dahil sa dami ng mga bumbero na umuko pa sa 3 hanggang 4 na lane ng labanggit na daan. Na traffic ang mga sasakyan na galing ng Fairview patungo ng Quezon Memorial Circle at dahil nasa bypass rush hour ay nagdulot ng pagkaka-stranded ng maraming mga pasahero mula sa Litex Road hanggang sa bahagi na ng Philcoa. Inaalam pa ngayon ng BFP kung anong dahilan ng pagsiklab ng apoy. Wala namang naitatalang nasugatan o nasaktan sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng tennis, sasabak ngayong araw sa Catalonia Open sa Spain ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Magugunitang bago ito nang galing sa Ayala sa second round ng Madrid Open kung saan siya natalo sa kamay ng world number 2 na si Iga Swiatek. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Hindi magpapahinga si Alex Ayala sa kabila ng pagkatalo sa second round ng Madrid Open. Itinuon na ni Ayala ang pansin sa WTA 125 Catalonia Open na nakatakdang simulan ngayong araw ng Lunes, April 28, sa Vic Tennis Club sa Spain. Magugunitang umexit si Ayala sa Madrid Open matapos ang pagkatalo kay world number 2 Iga Swiatek noong Biyernes. Kasalukuyang rank 72 sa mundo, nasa seed number 6 si Ayala sa naturang tournament. Kasama sa mga makakalaban ni Ayala ang mga dating Grand Slam runner-up, Grand Slam champion at world number 1 sa doubles. Gagamitin ni Ayala ang Catalonia Open para makapag-ipon ng mas maraming laro sa clay courts bilang pagsasanay para sa Italian Open sa Rome mula May 6 hanggang 18 at sa French Open na magsisimula sa May 25 kung saan gagawa siya ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipina na maglalaro sa main draw ng isang Grand Slam. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan na panibagong bugso ng taas singil sa petrolyo aarangkada na. Sa MBC TV Global, nawawalang aso sa Australia. Reunited na sa kanyang fur family matapos mawala ng higit 500 araw. Sa Showbiz Spotted ang mga personalidad na makikita sa music video ng Dungka ng SB19 kilalanin. At sa TNVS, baboy na di umano'y magnanakaw na videohan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nilinaw ng Agriculture Department na una sa binabalak nitong makinabang sa maagang rollout ng 20 pesos kada kilo na bigas ang mga pinakamahihirap na lugar sa bansa. At batay sa kanilang pag-aaral, bumandera rito ang mga rehiyon sa Visayas. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Unang makikinabang sa 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga pinakamahihirap na rehiyon sa bansa. Yan ang binigyang linaw ng Department of Agriculture para sa pilot implementation ng pagbebenta ng 20 pesos sa bigas sa Visayas Region. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., resulta ito ng kanilang isinagawang pag-aaral kung saan lumabas na pinakamataas ang poverty incidence sa Region 6, 7 at 8. Hindi naman ibig sabihin na limited tayo dun sa yung areas na yun. Yun lang initial rollout na pinapilot. Okay. Meron kaming iniisip din ng yung mga susunod naman na area na mataas din yung poverty incidence. Siyempre naman, kung mamimili lang tayo, dapat siguro unahin natin yung mas hirap talagang areas. Inatasan na rin aniya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kagawaran na pag-aralan kung paano maisa sa katuparan ang 20 pesos sa bigas sa buong bansa. Sabi ni Laurel, posible ang nationwide rollout nito sa taong 2026. Samantala, dinepensahan naman ni Laurel ang petsa ng rollout nito sa Visayas Region. Matatandang kinwestiyon ito ni Vice President Sara Duterte at sinabing huli na para sa implementasyon nito, gayong ito ang ipinangako noon ni Marcos sa kanyang pangangampanya noong 2022 presidential elections. Sagot naman ni Laurel, mahirap itong maisakatuparan noon dahil sa taas ng presyo ng bigas sa world market, pero ngayon aniya ay naging pabor na ang mga kondisyon kaya maaari na nila itong ibenta sa mas murang halaga. Bukod dito, naging option din na pagkatapos na lamang ng eleksyon ito ibenta, ngunit kinakailangan na mag-dispose ang bigas para makabili na ng bagong buffer stock ang NFA sa mga magsasaka. Kaugnay nito, pinayagan ng COMELEC ang naturang pagbebenta ng bigas kahit campaign period. Basta't matiyak na walang sino mang kandidato ang nasa rollout ng bigas at tanging mga opisyal lamang ng DA. Sa Mayo 1, nakatakdang simulan ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu at iba pang mga lokal na pamahalaan sa Visayas Region. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ihanda naman ang bulsa dahil kasado na bukas ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 1 peso and 35 centavos
ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 70 centavos naman sa kada litro ng kerosene at 80 centavos sa kada litro ng diesel. Ang taas singil ay dahil umano sa panibagong sanction ng Estados Unidos sa Iran na nagpapahigpit sa pandaigdigang supply at dahil na rin sa pagbaba ng crude inventories ng Amerika. Hindi naman nagpatinag ang Pilipinas at matagumpay na natapos ang Interagency Maritime Operation sa Sandy Cay kahapon. Ito sa kabila ng ipinakakalat ng China na di umano'y pagkontrol nito sa naturang isla na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ang balitang yan sa pagtutok ni Edniel Parosa. Nakumpleto ng Pilipinas ang isang Interagency Maritime Operation sa Pag-asa Cay o mas kilala bilang Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island kahapon. Inanunsyo ito ng National Task Force for the West Philippine Sea sa kabila ng ipinakakalat na balita ng China na nakontrol nito ang Sandy Cay na nasa loob na exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa mga kuwang inilabas ng NTF-WPS, makikita ang 4 na composite teams ng mga Pinoy na binubuo ng Navy, Coast Guard at PNP Maritime Group. Sakay ng rubber boat, tinungo ng mga ito ang Pag-asa Case 1 hanggang 3. Sa nasabing operasyon, nais patamtin ng mga Pilipino ang illegal na presensya ng China Coast Guard No. 5102 at 7 Chinese Maritime Militia vessels. Bago ang report na ito ng MTF-WPS, ibinida ng Beijing State Media na nakontrol nito ang nasabing teritoryo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa atin pong ulat panahon ngayong araw ng Lunes, nakapasok na ang binabantayang Low Pressure Area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw sa direksyong Hilagang Kanluran. Huli itong namataan sa layong 655 kilometro silangan ng General Santos City, nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ at bababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Dahil dito mataas ang tsansa ng pagulan sa Palawan, gayon din sa buong Mindanao, lalo na sa Sorsogon at Davao Region. Habang magpapatuloy pa rin ang maalinsangang panahon dito sa Metro Manila kung saan tinatayang maglalaro sa 39 hanggang 40 degrees Celsius ang heat index at maging sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas. Sa weather outlook ng Pag-asa, magpapaulan ng LPA ITCZ system sa mas malaking bahagi ng bansa hanggang sa katapusan ng linggo habang kumikilos ito patungo sa kalupaan. Pagsapit ng Huwebes at Biyernes, makararanas na rin ng masungit na panahon ng Mimaropa Region, Eastern Visayas at Bicol Region. Samantala, libo-libong deboto ang dumalaw at nagbigay galang sa puntod ni Pope Francis sa St. Mary Major, habang isang fur baby naman ang ligtas na nakabalik sa kanyang fur family matapos mawala ng higit 500 araw. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Matapos ang seremonya ng paglilibing sa labi ng Santo Papa noong Sabado, tinatayang nasa mahigit 30,000 deboto na ang dumalaw sa kanyang puntod sa Basilica of St. Mary Major. Kasunod nito ay ang pagsasagawa na rin ng Novem Diales o ang 9 na araw na panalangin para sa kaluluwa ng yumaong the People's Pope. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa kanyang puntod. Habang kasabay niyan ay naghahanda na rin ng Vatican para sa inaasahang papal conclave na posibleng maganap matapos ang nasabing 9 na araw na pagnonobena. Sa iba pang balita, muling natagpuan ang isang nawawalang dachshund sa isang isla sa Southern Australia matapos mawala na mahigit 500 araw. Ang dachshund na pinangalanang si Valerie ay nahiwalay mula sa kanyang mga fur parent noong November 2023 at sa tulong ng mga non-profit wildlife rescue teams ay natagpuan si Valerie na kapansin-pansing nakapag-adjust na ng pamamaraan ng pamumuhay sa naturang isla. Dahil dito, kinalangan pa munang manatili ni Valerie sa isla ng 1 linggo upang muling makasanayan ang domestic life habang bumiyahe na si Josh at Georgia papunta sa naturang isla upang sunduin ito. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, ipinapanukala ng Kamara ang paglikha ng Department of Disaster Resilience bilang pagtugon sa banta ng kabi-kabilang natural disasters sa bansa. Kabilang narito ang planong modernisasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ang mga detalye sa report ni Milky Regunan. Mahalagang naisabatas na modernisasyon ng PHIVOLCS lalo at maraming aktibong bulkan ang Pilipinas. Isinabatas ni Pangulong Bongbong Marcos ang PHIVOLCS Modernization Act o Republic Act 12180. Ayon kay Representative Joey Salceda ng Bicol, chairman ng House Committee on Ways and Means, ang pagsasabatas ng Pangulo ay may tuturing na landmark sa national disaster readiness ng bansa. Sabi ni Salceda, 24 ang active volcanoes sa Pilipinas at may sa 100 ang seismic faults. Katwiran ni Salceda, hindi mapipigilan ang pag-aalburuto ng mga bulkan pero sa pamagitan ng naturang panukala, makokontrol at matitiyak ang handaan ng bansa. Sa nilagdaang batas, i-upgrade ang monitoring networks, palalawakin ng regional observatories, bubuo ng Geoscience Academy at ang digitalization ng dekada ng seismic and volcanic datas. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng P-pop, talagang star-studded ang kalalabas lang na music video ng SB19 para sa kanilang bagong kanta na Dungka. Dito nagsama-sama ang pinaka o kinagigiliwang social media personalities, mga rapper, miyembro ng isang folk pop band at si unkabogable star na si Vice Ganda. Narito ang Showbiz Report. Number 1 trending for music at humakot na ng mahigit 2.1 million views sa YouTube ang music video ng Dungka, ang bagong kanta ng P-pop Kings SB19. Dito, gumulat sa 18 na fans ng Mahalima ang pagsasama-sama ni unkabogable star Vice Ganda, singer-actress Maymay Entrata, social media personality Sasa Girl, Mimia, Queen Yasmin, Malupiton, Jayat at Ghost Wrecker. Nasilayan din ang cosplayer na si Alodia Goshing Fiao, mga rapper na sina Smaglas at Shea, kayo din sina Patla Saten at Agnes Rioma ng folk pop band Ben & Ben. Ibinida rito ng award-winning P-pop group ang makulay na mundo ng buhay kalye. Pero kung ang Dungka upbeat rave track, ang isa naman nilang inilabas na kanta na pinamagatang Time, umantig naman sa puso ng 18 at humakot na ngayon ng halos 2.7 million views. Ang Dungka, Time at ang nauna na nilang inirelease na Damn ay bahagi ng kanilang simula at wakas EP na inilabas noong Biyernes. At kasabay nga niyan, isang flash mob ang isinagawa ng SB19 sa Bonifacio Global City sa Taguig. Sa ngayon, one thing's for sure, excited na rin ang fans sa simula at wakas world tour na nakatakdang mag-kick off sa Philippine Arena sa May 31 and June 1. Abangan sa aming pagbabalik, public relations firm na nasa likod umano ng pro-China troll farms ipatatawag sa Senado. At sa MBC TV Sports, EJ Obiena, 7 placers sa katatapos lang na Xiamen Diamond League. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sinegundahan naman ang trabaho party list ang mga hakbang ng Education Department upang mapanatili ang kaligtasan at integridad ng mga guro bilang poll watchers sa eleksyon 2025. Kabilang dito ang pagtaas ng kanilang election benefits. Nagbabalik si Edniel Parosa. Pinuri ng 106 Trabaho Party List ang mga inisyatibong inilatag ng Department of Education o DepEd upang matiyak ang kapakanan ng mga public school teacher na magsisilbing poll workers sa May 12 midterm elections. Ayon sa 106 Trabaho Party List, sangayon sila sa pahayag ni DepEd Secretary Sani Angara na karapat dapat lamang na makatanggap ng tamang suporta mga guro, legal at medical assistance, maging mga tamang paggabay upang mapanatili ang political neutrality. Dagdag pa ng 106 Trabaho Party List, mahalaga ang suporta para sa mga guro dahil sila
ang humuhubog sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Iginiit ng 106 Trabaho Party List na suportado rin nila ang naging hakbang ng COMELEC na taasan ang inilaang benepisyo para sa mga guro na magsisilbing electoral board members sa araw ng eleksyon. Sabi ng 106 Trabaho Party List, batay sa kautusan mula sa poll body, tatanggap ang chairpersons ng 12,000 pesos, poll clerks ng 11,000 pesos, 10,000 pesos para sa third members at 8,000 pesos para sa support staff. Hindi lamang yan dahil sinabi rin ng 106 Trabaho Party List na madodoble ang service credits para sa mga guro mula 5 hanggang 10 days upang bigyang pagkilala ang nadagdag na responsibilidad sa kanila ngayong eleksyon. Nauna rito, naitala ng 106 Trabaho Party List ang record-breaking na top 16 placement sa kasaysayan ng survey ng social weather station sa Metro Manila nitong Abril. Ang top 16 na ranggo ng 106 Trabaho Party List ay siyang pinakamataas din umanong placement sa lahat ng survey na inilabas ng SWS mula noong December 2024. Nakatakda namang mag-ikot ang 106 Trabaho Party List sa Navotas, Malabon, Bungabong Mindoro at Dagupan Pangasinan sa mga susunod na araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isa habang dalawa naman ang sugatan matapos ang salpukan ng SUV at tricycle sa Bolinao sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang ginang habang sugatan naman ang mister nito at anak nilang minor de edad ng aksidenteng mabangga ng isang SUV ang kanilang tricycle na sinasakyan sa Bolinao, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Paggaduan, nagmamaneho sa National Highway ng Barangay Kulang, Bolinao si Albert Espadon, 42 anyos, kasama ang misis na si Cheryl Antiquera Espadon at minor de edad nilang anak, pawang residente ng Barangay Luna, Bolinao, nang biglang masalpok sila ng kasalubong na SUV na minamaneho ni Gilbert Camba, 56 anyos at residente ng Barangay Luna, Bolinao. Sa investigasyon, napag-alaman na nag-overtake ang SUV sa sinusundang bus at pumasok ito sa linya ng tricycle at aksidente silang nagkabanggaan, kung saan nagtamo ng malubhang sugat sa katawan si Mrs. Espadon na nadala pa sa ospital ng MDRRMO ang mga biktima, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician si Cheryl habang nagpapagaling pa sa hospital ang mag-amang Espadon. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Bolinao Police Station ang SUV driver para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Arister Tate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City, patay ang isang driver ng Bajaj o mas kilala sa tawag dito na umbak matapos binangga ng pick-up ang kanyang minamanihong umbak alas 3:15 ng hapon, Abril 27, 2025 sa Purok 26, Sitio Lanitom, Barangay Suwawan, Marilog District, Davao City. Kinilala ang biktima na si Lionel Sistoso, 26 anyos, may asawa at nakatira sa Purok Santo Niño, Barangay Marilog, Davao City. Ayon sa report, patungo sa Davao City ang pick-up na minamaniho ng isang 76 anyos na taga Dacoville sa Division, Davao City. Pagsapit niya sa paliko na bahagi, nawalan siya ng kontrol kaya doon patungo sa lane ng umbak na dahilan ng aksidente. Dahil sa nangyari, maliban sa driver na namatay, sugatan din ang 6 pa na individual at dinala sa ospital. Sa ngayon, maharap ang pick-up driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries and damage to property. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng isang sibilyan sa nangyaring inkwentro kahapon, Abril 27 sa Barangay Tapi, lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Marcelo Aquita, residente ng nasabing lugar. Ayon kay Colonel Erwin Romel Lamson, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, na sugatan si Aquita sa nangyaring bakbakan na ikinasawi ng umano'y commander
ng New People's Army na si Reniel Locsin Silio alias Kumpol at 6 pang ibang mga miyembro ng New People's Army o NPA. Ang biktima na patuloy na ginagamot sa ngayon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital dito sa lungsod ng Bacolod dahil sa natamong tama ng kanyang katawan mula sa bala na-recover sa lugar. Ang 6 na Armalite rifles, isang unit ng M16 caliber with M203, isang KG9 machine pistol, isang bandoliers with magazine, ilang mga basyon ng M16 at iba pang mga personal na kagamitan. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasabat ng Bataan Police Provincial Office at PDEA ang humigit kumulang sa 1.7 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isang operasyon sa Barangay Bagong Silang, Balanga City nitong Abril 27 bandang alas 11 ng gabi. Naaresto ang isang 28 anyos na estudyante na may kursong BSBA na itinuturing na high-value individual matapos masamsam ang malaking halaga ng droga sa ikinasang bypass operation. Nakuha sa suspect ang tinatayang 250 gramo ng shabu at mark money. Siya ngayon ay nasa kustodiya ng Balanga City Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon kay Bataan Provincial Director Colonel Martis A. Salvadora, sinabi umano na suspect na sa Maynila ito kumukuha ng droga, subalit hindi nito binanggit ang eksaktong lugar. Isang beses itong lumuluwas sa loob ng 1 linggo para mag-angkat ng droga na ibinebenta sa Bataan. Samantala, patuloy din ang panawagan ng pulisya sa publiko na makiisa ang lahat laban para sa isang ligtas at drug-free na lalawigan. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos naman humakot ng mga nominasyon, muling pinarangalan sa 19th Gandingan Awards ang husay ng himpilang DZRH sa paghahatid ng makabuluhang serbisyong publiko sa bawat programa sa Himpapawid. Ang buong detalye tinutukan ni Angelica Cosme. Binigyang pagkilala ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, sa 19th Gandingan Awards ng UP Community Broadcaster Society. Bilang most development-oriented AM station ay ang DZRH! Nakasungkit ng 2 parangal ang DZRH sa ika-19 na edisyon ng Gandingan Awards. Ang istasyong magdiriwang ng 86th anniversary sa Hulyo, kinilala bilang Most Development-Oriented AM Station. At Most Development-Oriented Radio Plug ang El Nino na umere sa DZRH mula Marso hanggang Hunyo noong nakaraang taon. Tampok ang 3 paalalang nakatuon sa kaligtasan laban sa sunog, water conservation at pag-iwas sa mga sakit na dulot ng matinding init. Ayan, syempre nakaka-proud talaga at on behalf po syempre ng DZRH kasama ng RHTV, ayan, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa UP Combrod Society at syempre ito po ay magsisilbing inspirasyon para ipagpatuloy po namin ang pagseserbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ayon naman kay MBC Media Group Vice President for AM Operations and Sales Mr. Jose Maria T. Paroco, ang parangal na ito ay produkto ng team effort o gawa ng sama-samang pagsusumikap ng mga personalidad na napakikinggan sa ere, gayon din ang mga nasa likod ng bawat programa sa radyo. This is a team effort, as I've been saying, winning an award, especially this Gandingan from the Combrod SOC of UP Los Baños is a validation of the teamwork of DZRH. Everybody there in the newsroom and all the anchors, engineering, our support, our backroom support, and we are very proud to have this Gandingan. And again, it affirms our objective of giving timely information to the public. Labis naman ang pasalamat ni Attorney Cheryl Adami Molina ng programang Usapang Legal at Hanap Buhay Diarist host Kyle Bulias sa lahat ng mga tagapakinig ng DZRH mula umaga hanggang gabi.
Ayan, sana po patuloy niyo pong suportahan ng lahat ng programa ng DZRH. Patuloy po kami magkahatid ng mga totoong balita. At sana po wag kayong magsawa na lagi kaming subaybayan at sana po tangkilikin nyo lagi ang DZRH dahil alam niyo naman po ang DZRH ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa taong ito, temang tagahabi ng kasaysayan para sa bayan ang ibinida ng Gandingan Awards ng UP Combrodsok. Ang Gandingan Awards ay patunay na sa bawat panahon may mga tagapaghatid ng balita at kwento na hindi natitinag, hindi natatakot, at patuloy na naninindigan para sa katotohanan. Kayo po ang nagpapatuloy ng paghahabi ng kasaysayan. Sa inyong mga kamay, ang media ay hindi lamang salamin ng lipunan, kundi gabay tungo sa mas magandang kinabukasan. Ginanap ang 19th Gandingan Awards dito sa University of the Philippines, Los Baños. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na lang pala sa tao dapat maging maingat para hindi manakawan. Kung hindi, pati na rin sa hayop. Ito kasi ang nakatutuwang tagpo sa isang beach sa Palawan kung saan nabiktima ang isang foreign tourist ng pagnanakaw na ang salarin ay isang baboy. Kung paano niya nakuha ang bag ng turista, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Kakaibang eksena ng pagnanakaw ang nakuhanan ng foreign tourist na ito sa Coconut Beach sa Palawan. Hindi isang tao, kung hindi ang hayop na baboy ang hindi inaasahang tinangay ang kanyang bag. Noong una ay binibidyuhan pa nila ang naturang baboy na hindi bakas na may binabalak pa lang itong masama. At nung makalapit na ito sa babae na si Leah Powell, ay inamoy-amoy niya muna ang bag at saka kinagat at tatangayin papalayo. Sinubukan naman siyang habulin ng kanyang anak upang mabawi ang naturang bag. Sa huli ay nakuha raw nila ang bag, kaso nag-iwan na ito ng malaking butas at hindi na maaaring magamit. Ang video na iyan ni Leah Powell ay nakakuha ng 4,000 likes sa TikTok na mahigit 50,000 views. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pole vaulting, nabigo ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena na makasecure ng podium finish sa ginanap na Xiamen Diamond League sa China. Tinapos ng Filipino Olympian ang torneo sa ika-7 pwesto habang nakuha naman ng world record holder na si Armand Duplantis ang ginto. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Nagtapos ika-7 pwesto ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena sa ginanap na Xiamen Diamond League sa China sa pagbubukas ng kanyang outdoor season nitong Sabado. Na-clear ni Obiena ang 5.62 meters sa naturang kompetisyon. Isang buwan, makalipas niyang magkampiyon sa Taiwan International Pole Vault Championship noong Marso. Samantala, nangibabaw pa rin ang kasalukuyang world record holder na si Armand Duplantis ng Sweden. Naitala ni Duplantis ang 5.92 meters upang talunin sila Emmanuel Carales ng Greece at Menno Vloon ng Netherlands. Parehong nakapagtala ng 5.82 meters sina Carales at Vloon, pero nakuha ni Carales ang silver via countback. Magugunitang bago tumungo sa China, nagsagawa ng training camp si Obiena sa Ayala Vermosa Sports Hub sa Cavite, kasama ang kanyang coach at ang pole vaulter mula sa Saudi Arabia na si Hussein Alizam. Mananatili si Obiena sa China upang lumahok sa susunod na kompetisyon sa Shanghai Diamond League sa May 3. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan at mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.